Alam mo yung pag-ibig na hindi planado? Hindi nagsimula sa kilig kundi sa sugat? Ganun ang kwento nila. Isang lalaking nabuhay sa galit. Bata pa lang si Alucard, wala nang natira sa kanya kundi pangako. Pangakong uubusin niya ang lahat ng demonyo sa mundo. Nasunog ang bahay nila, pinatay ang pamilya niya. At mula noon, hindi na siya natutong ngumiti ng totoo. Lumaki siyang hawak ang espada kaysa kamay ng ibang tao. Mas sanay siyang makipaglaban kaysa makipag-usap. Para sa kanya, ang mundo ay laban. At ang puso, isang bagay na dapat patayin para hindi masaktan. Isang babaeng lumaki sa liwanag. Si Mia naman, lumaki sa ilalim ng buwan. Isang moon elf na sanay sa katahimikan ng gubat. Tahimik pero matatag. Hindi siya maingay, pero kapag may panganib, siya ang unang hahawak ng pana. Nang dumating ang kadiliman sa kanilang lupain, hindi siya napuno ng galit. Napuno siya ng responsibilidad. Habang si Alucard ay lumalaban dahil sa puot, si Mia ay lumalaban para protektahan ang natitira. Magkaiba sila at siguro doon nagsimula ang lahat. Ang unang pagtatagpo. Isang gabi ng digmaan nagtagpo ang landas nila. Napapalibutan ng mga halimaw si Mia. Kahit gaano siya kabilis, dumarami ang kalaban. Isa sa mga demonyo ang muntik nang makasugat sa kanya nang biglang may sumugod. Isang anino, isang espada, isang lalaking walang takot, si Alucard. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong kung okay lang si Mia. Basta lumaban siya, parang galit na galit sa mundo. Pagkatapos ng laban, parehong sugatan. Tahimik ang paligid. "Salamat," mahinang sabi ni Mia. Hindi agad sumagot si Alucard. "Hindi ko ginawa para sa'yo," malamig niyang tugon. Pero pareho nilang alam, hindi yun totoo. Mga araw ng pagtatalo. Napilitan silang magsama sa ilang misyon at dun nila mas nakilala ang isa't isa. "Hindi pwedeng sugod ka ng sugod," sabi ni Mia minsan. "May plano dapat." "Habang nagpaplano ka, may namamatay," sagot ni Alucard. Palagi silang magkaiba ng paraan. Pero habang tumatagal, napapansin ni Alucard na iba si Mia sa lahat ng nakilala niya. Hindi siya natatakot sa kanya, hindi rin siya naawa. Tinatrato siya ni Mia bilang tao at kay Mia naman nakita niya sa likod ng galit ni Alucard ang isang batang nawalan. Isang batang hindi natutong magluksa. Ang unang bitak sa pader. Isang gabi, matapos ang matinding laban, nakaupo sila sa ilalim ng puno. Tahimik, nakatingin sa buwan. "Sana matapos na ang digmaan," sabi ni Mia. "Hindi matatapos yan," sagot ni Alucard, "hanggat may kasamaan." "Paano kung matapos ang galit mo?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Alucard kasi sa totoo lang, hindi niya alam kung sino siya kapag wala na ang galit. "Hindi mo kailangang mag-isa," dagdag ni Mia. Sa simpleng pangungusap na yon, parang may nabasag sa loob niya. Yaming takot na hindi inaamin. Habang lumalalim ang samahan nila, mas lalong natatakot si Alucard, hindi sa demonyo, kundi sa posibilidad na may mahalaga ulit sa kanya. Isang beses, nasugatan ng malubha si Mia sa isang laban. Nang makita ni Alucard ang dugo sa kamay niya, parang bumalik ang lahat ng alaala ng pagkawala. Galit siyang lumaban, halos mawalan ng kontrol. Nang magising si Mia, si Alucard ang nakaupo sa tabi niya. Akala ko, hindi niya natapos ang sasabihin. "Hindi pa ako mawawala," mahina. Pero matatag na sagot ni Mia. At doon niya unang hinawakan ang kamay nito. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ayaw niyang bitawan ang pagsubok. Dumating ang pinakamahirap na misyon. Kailangan harapin ni Alucard ang isang makapangyarihang demonyo sa malayong lupain. Alam nilang posible na hindi siya makabalik. Bago siya umalis, hindi siya makatingin kay Mia. "Mas ligtas ka kung wala ako," sabi niya. Tahimik si Mia sandali. "Hindi ko kailangan ng ligtas," sagot niya. "Kailangan kita. Simple. Diretso. Walang drama." Doon niya naintindihan. Hindi siya mahal ni Mia dahil malakas siya. Hindi dahil bayani siya. Mahal siya nito kahit wasak siya. Ang pagbabalik. Matindi ang laban. Halos ikamatay ni Alucard. Pero sa bawat hampas ng espada, isang bagay ang nasa isip niya. May naghihintay. At sa unang pagkakataon, hindi paghihiganti ang dahilan kung bakit siya lumalaban, kundi pag-ibig. Nang makabalik siya, sugatan pero buhay, si Mia ang unang lumapit. Walang salita, walang eksena, yakap lang.
Isang tahimik na yakap na nagsasabing, salamat at bumalik ka. Hindi perpekto. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos nun. May mga araw na bumabalik ang galit ni Alucard. May mga araw na napapagod si Mia. Pero pinipili nila ang isa't isa. Araw-araw. At siguro yun ang pinaka-romantic sa lahat. Hindi yung engrandeng eksena. Hindi yung matatamis na salita. Kundi yung pagpili, kahit mahirap. Sa mundo ng digmaan, sa gitna ng kadiliman, natutunan ni Alucard na hindi siya ginawa para lang pumatay. At natutunan ni Mia na kahit ang pusong puno ng sugat, kayang magmahal. At kung iisipin mo, hindi ba ganun din naman tayo? Lumalaban. Nasasaktan, natatakot. Pero kapag may isang taong handang manatili, kaya nating maging mas mabuti, kaya nating maghilom, at minsan kaya nating magmahal muli.